Oh, sige na. Ah. No? So we actually outsource a local artist para gawin yung ceiling installation, but we provided the curatorial concept of the entire art. Kita nila lagi ito silang kinis. Laki dayan. So yung Kalukor, it's still a living tradition of the people in the coastal town of Lingayen. So yung mga fisher folks natin, itong ginagawa nila. They're the ones bringing the bounties of the sea to our table. Kaya ito naman, dedication namin ito for them, no? To highlight yung bayanihan spirit nila. Every time they do the Kalukor, no? Ito yung nagpapakita ng lakas, no? Yung courage nila to, overcome the waves of the sea para makakuha ng isda for all of us, no? So usually nakaabang na yung mga asawa at mga anak nila para kunin yung isda, para dala yung mga banyera. Then after that, the people, no, who are coming into the beach area, makaabang na rin sila to buy the fishes, the catch. So ito ay gawa ni Architect Mark De Los Santos ng San Carlos City, Pangasinan. Okay, so for sale ito, it's 15,000 yung meter. Ganda naman. Ganda. So, kapansin-pansin po sa gallery na ito, pinapakita po dito yung pinakamalawak pong ilog na meron po ang ating probinsya. So, tinatawag po natin siyang Agno River. So, the Agno River is actually flows from the mountains of Cordillera, pababa po ng Lingayen po. Katulad po na makikita natin sa scale model map po ng ating probinsya. So, we showcase here not only the full province of Pangasinan, but also the coastal area na meron dito tayo. And ang ating probinsya ay mayaman po sa biodiversity ng flora and fauna na highlighted din po sa ating fourth gallery. Katulad po na makikita natin sa bawat sulok po nito. So ito po yung gawa po ng mga commission artists natin. Ito po yung halimbawa ng ilan sa mga flora and fauna na meron po ng ating probinsya. So dito naman po sa side na ito, makikita natin yung giant clam or taklobo. So ang giant clam po ay kaya pong lumaki ng 4 feet in length at kaya pong mabuhay ng 100 years or more. So in Silaki Island po sa Bulinaw, western part ng ating probinsya, yung UP Marine Science Institute po ay nagpropagate ng different species po ng giant clam or ng taklobo to conserve, to develop, and also to maintain yung root ng giant clam sa may mga taxidermies din po tayo dito. And one of those taxidermies is ito pong Asian palm civet cat or musang. So, ang musang po ay mayroong kakayahang piliin yung pinakamagandang klase po ng coffee cherry sa isang puno. So, when the musang eats the coffee cherry, mag-undergo po siya ng neutralization process. So, that process will actually reduce the acidity or the bitterness po ng coffee cherry. So, when the musang excretes or poop, they are going to process it again. At isa po sa pinakamahal na kape, yung nagmumula po sa hayop na ito. So, nag-exist pa rin po ito specifically sa bayan ng mga Taram, Aguilar, and
po. You can now take your picture at nandiyan po itong ating fourth gallery before we proceed to Ganda. Mag-group photo kayo dito. Kahit nandun ng water under the sea. Meron pa rin tayong mga bundok na nakasupport sa atin sa mainland ng Pangasinan. Yun nga lang, kapag itong mga ito, unti-unti makalbo yan, syempre wala naman ang susupport. Kaya mahalaga pa rin na Can report highlights about Queens, Legends and Archaeology here in Pangasinan. Kaya pagpasok niyo pa lang bumubuhat po sa atin itong napakalaking painting. So, this painting po is the artist's interpretation of the legendary warrior princess ng Pangasinan na si Princess Urduha po. And dyan po sa ating Si Urduha. two-tier panel. So, mababasa niyo po dyan yung isa sa mga version ng Legend of Hundred Islands. So, we have there the information Pangasinan. Princess. So, pwede po siya Si picture Princess para Urduha. of the Legend of Hundred Islands. And dito po sa side po ng ating gallery, may makikita po kayong apat na war sculptures. So we have 1, 2, 3, at meron po pang apat dito na tatawag sa gilid. Kaya forward po kayo dito. Ayan, forward po tayo para makita nyo silang apat. Ayan, so ito po mga apat, mga war sculptures pala to. They are the 4 kings or the 4 kings of Pangasinan. So ito po nasa baba na may hawak na lamban. Ito po si Arin Alaos or King Alaos. Siya po ay namuno dito sa Lingayen, Pangasinan. Kaya ito po hawak niyang lamban that represents the coastal area sa Lingayen. And ito po, Arin Dalisay, siya po yung pininiwalaan ng father po ni Princess Urduha, kaya siya din po ay from Bolinao. Kaya yung kanya po nasa shoulder, hindi po yung pakpak ng butterfly. So, giant taclobos po yan, mga giant clams. And dito naman po si Arin Casilag from Tagupan, and Arin Casikis po ito na dito sa gilid. Siya po ay namuna sa Binalatoman or the modern day San Carlos City. And meron po tayong dalawang painting pa dito, painting. So, ito may sirena na nakaupo sa bell. That's the mermaid of San Juan River. So, ito po sa So, pumunta po sila sa may Balinas area sa Bolinao. And from there, may mga natukayo na silang mga Bolinao, mga voyagers, mga porcelain sa the National Museum of the Philippines sa Manila. Kaya so, dito po tayo natin. Yung pala mga Hindi isda. po. Production lamang po siya. So, replica po siya ng mga skulls. Yan. Opo. Ayan. So, this gallery po. Ay, pwede po muna po kayo mo po. Para makapagpahinga po tayo ng konti. Ayan, pwede po tayo mo po. Ayan, upo lang po kayo. So, this gallery po, it highlights about Port na makikita niyo po din yung steel model na trading ship that they use during the trading system here in the Philippines na ginagamit po ng mga Chinese people papunta dito sa Pilipinas. So, tinatawag po nila itong Chinese junk. So, this is just the smaller version po. So, in real life, that's bigger pa siya dyan. Parang yung nandun po sa may picture po, marami pang iba. And doon po sa loob po ng ating salamin, nandiyan po yung mga authenticated artifacts pero National Museum of the Philippines. So, nandiyan po yung mga blue and white porcelains po natin. Yung secondary burial jars, we have here the ceramics. And ito pong balaban na to na nakalagay po sa mannequin po natin. Kilala po siya bilang Mantones or Manton de Manila. So, kilala po siya dahil gawa po siya sa pure silk at yung mga embroidery niya po is gawa po siya sa gawang kamay. So, embroidery po siya talagang handmade. So, hindi po siya machine made. And dyan po sa may board po natin, makikita nyo pa po dyan yung mga ilang cultural materials that we brought in the Philippines, na galing po Mexico, Japan, and China. So, palitan lang po talaga ng gamit ang cultural materials. And dito naman po sa side ng ating gallery, may makikita po kayo isa lalaki na nakasuot po ng kanyang unang gown. So, siya po ay si Limahong, isa po siyang Chinese pirate Ito or pala si merchant, Limahong. na nagtayo po ng kanyang little kingdom dito sa Pangasinan. Kaya, dito po sa Milinggayan, sa may baywalk po natin, Oo, nakita. meron po tayong sa tourist spot doon na kilala sa tawag na Limahong Channel. So, yung Limahong Channel po, Oh, yung that's the noon, escape route of pinuntahan Limahong. natin, di ba? So, doon niya po dinaan yung barko niya, nung tumatakas po siya, nung hinahabol po siya ng mga Spanish soldiers. And sa ilang taon niya din po nag-stay dito sa Pangasinan kasama po ng kanyang mga tauhan.
nag-iwan po sila ng mga descendants niya dito sa Pangasinan. So yung mga tao po na nag-end po yung kanilang apelyido sa Son, so Sison, Benson, Samson. Samson. Ayan. Mga descendants po nila yung Mahong. Ayan. Kasama na din po si Jason. Jason. Yan. Ba't hindi ako singkit? Ay, gusto niyo po mag-take ang picture po dito? Pwede po Sige. po kuhanan. Ayan. I-interrupt you. I think you can use na walker na lang po yung comment tayo. Okay. Ay! Mga ano? Friends with drinking glass. So this mirror protocol, let's say personally put the province governor, Honorable Juan Benito Duterte, na bilang galing na ako sa anak man ng national artists, consider ko sa itong hawak ko yung administrasyon lalo na po sa mga estudyante at kabataan na pupunta po ito na nasa lahat ng proteksyon. Ano po yung mga pinatawag kasi